Admin Rich, paliwanag mo nga sa atin yun sa mga kababayan natin. Yung mga malinformation na yan, nanggaling yan sa mga tunay, mga totoong data. Halimbawa na lang, yung video ni USEC Attorney Claire Castro, yun ay video na kinat, na taken in the past, na matagal na. At ito ay kanilang ni-repost ngayon, pinapakalat para imalign at sirain si USEC Attorney Claire Castro. Pero hindi nila pinost yung buo. So, kung ano lang yung nakikita ng mga tao at nagsishare sila ng nagsishare at masama yung kanilang tingin kay USEC Attorney Claire Castro. Pero kung tiningnan mo, pinanood mo yung buong video, ay iba ang makikita mo. So, ito po yun, at saka yung mga screenshots ng mga conversations ng mga, kunwari, meron kayong mga conversation na maganda naman ang usapan nyo, pero kinakat din yan at hindi pinapakita ng buo. So, kapag nakita ngayon yan, napanood ngayon yan ng mga taong bayan, pinost yan sa social media, masama na ang tingin doon sa taong involved. Diba, Julian? Tama, Admin Rich. So, kasi dito sa malinformation naman kasi, kung titignan ninyo, kukunin lang talaga yung conversation na nasabi mo man o hindi mo na sadya, ang kukunin lang niya yung pinakapangit na conversation para i-post sa publiko, para upang siraan ka. Ayun, Ma'am Martina. Alright, so ayan na nga. Grabe misinformation, disinformation, malinformation. Ito talaga, bumenta talaga to at some point, right? Naalala nyo yung video na pinakalat ng video ng ating Pangulo na gumagamit ng illegal na substance na super laki talaga nung nangyari, daming doon. Hindi natin alam kung lahat ba talaga naniwala. So, ito naman yung tinatawag nila na deepfake, right? So, deepfake. Pag-usapan naman natin yung deepfake, especially sa social media na kumakalat, right? So, Admin Rich, ano mo nga sa mga manonood natin kung ano ba talaga yung deepfake na yan? Ano ba talaga yan? What is it all about? Nako, Martina, Julian, ngayon kasi yung age natin ngayon talagang digital age na, tsaka AI technology. Grabe. At ang daming nabibiktima nito, lalong-lalo na yung mga matataas na mga tao na may mga katungkulan sa gobyerno. Hindi lang ang Pangulo natin, na-mention mo nga, Martina, yung sinishare na tungkol sa Pangulo natin na gumagamit ng illegal substance. Ito po ay face swap at saka ginagamitan ng AI at saka yung iba pa nga na alala niyo ba yung sa West Philippine Sea na ang Pangulo natin ay nagko-command na parang ready na for war. So yan yung mga AI, yung mga deepfake video na ginagawa ngayon ng mga taong ito na nagpapakalat para lang sirain talaga ang isang government official or ang isang malaki or popular na tao. Alright, thank you so much for that, Admin Rich. Grabe talaga. Pero marami pa tayong pag-uusapan, Marami pa tayong pag-uusapan. So, wag muna kayong aalis. Babalik kami after ng ilang paalala. Alright, we'll be right back.